Kasi unang araw ng pasok ko, kaya sabi ko, Happy Monday. Kasi nga kahapon, walang pasok kasi holiday, di ba? O yan, anyways, Happy Tuesday. Happy na lang, para maitawid natin to. Happy first day of work sa mga ngayon lang pumasok kasi hindi pumasok kahapon. Tapos tinatamad pa din, push natin yan. Wow! Anyways, eto na, magkakasama na naman po tayo at live tayo ngayon on Facebook. Hanapin mo lang sa live natin, Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. At syempre ngayong pananghalian, punong-puno na naman ng tao dito sa booth. Diba? Kaway-kaway sa inyong lahat. Oo, yan ang mga nangyari ngayong araw na to. Tapos kanina may na-witness pa ako. Pero ayoko na ikwento kasi secret kasi. Ha? Ano yun? Ano yun? Hindi wala, ano lang. Ano yun? Ha? Ano yun? May nakita kasi ako kanina habang nag-drive ako na magjowa na sweet. Yata, tapos siguro magjowa sila kasi magkaangkas sila sa motor. Pag ganun ba magjowa yon? Kapag nakaangkas tas nakayakap? Generally. Pangit naman kung magkumpare lang, di ba? May nakita ko kaninang gano'n. Tapos pagtingin ko, Parang kilala ko sila. Biglang humarurot. Nung paglingon ko, humarurot, nagtago. Para akong, sa teleserye, parang ako yung kontrabida. Bakit gano'n na pag nakikita mo, biglang umaalis, no? So parang kilala mo ba yung nakita mo kanina? Ay, secret. Hindi ko sasabihin. Walang clue. Okay Okay. Ayaw sabihin sa... Walang clue. Talaga? Oo. Alam mo ba, sa mga ganyan, malinaw ang mata ko sa pag-detect. Dati. So meron kang eye of Marites. Meron akong, at saka pag halimbawa, meron din akong eye sa mga taong kahit di ko masyadong kilala. Halimbawa, nakita ko lang sa picture. Tapos nakita ko sa personal, siya yung nasa picture siya yung may scandal agad. Madali ako makadetect. Maaalala mo. Ha? Ganon. Ba't scandal agad? Di ba minsan, sorry. Siya yung nakita ko sa ganito, ganon. Hindi naman ganon. Sa mga taong normal. Ako hindi. Hindi ko kaya yun. Inuubo na ako Hindi ko kaya yung Parang hindi ko alam na. Mukhang ko to parang wala. Ganon. Ako dati meron yung kaibigan ko. Pinakilala niya sa akin yung jowa niya. Tapos nag-break sila. So ex na niya. Pinakita niya sa picture. Isang beses ko lang nakita. Sa picture ko lang nakita. Ang labo pa ng picture kasi marami sila sa picture Tapos one time nasa beach ako. Tapos sabi ko, parang nakita ko yung ex mo dito sa beach. Ganyan-ganyan. Sabi niya, sure ka na siya yan? Sabi ko, oo nga, magdududa to kung sure ba ako o hindi. Kasi hindi ko naman na-meet ng personal. Nakita ko lang sa picture. Tapos sabi ko, ito, pipicturean ko, papakita ko sa'yo. Siya ba to? Sabi ko gano'n. Sabi niya, OMG, siya nga yan. Ang galing mo naman. Nagbalikan sila? Hindi, nag-usap lang sila. Dahil sa'yo? Oo, dahil nakita ko na nandun. So may aya ko sa mga ganyan, nakakakita ako. Ganun ka palang eye of Marites. Nalunok ko yata yung pulbos. Teka lang. Kaya ako inuubo. Ano ba to? But anyways, ayun lang naman. So, inom muna ako ng tubig. Oo nga ka. Kamusta na kaya yung mga weekends natin dyan? Hello sa mga sa mga nag-weekend na mahaba. Yung mga matitigas sa mukha, Friday pa lang absent na. Yung alam na nilang holiday. Wait lang, Friday pa lang ala na ako Ako mo pinaparinggan mo? Ha? Oo nga pa. Nagsincerely ka. Ay, pumasok naman ako ng tanghali. Oo, masyado kang tinatamaan pagkatamaran na usapan Pero may mga ganyan Friday pa lang absent na hanggang Monday Inuubo kasi ako. Dahil nagpulbos ako, feeling ko yung pulbos pumasok sa bibig ko. Dapat pinapahit sa mukha yung pulbos sa dila. Nalunok ko tuloy siya. Kaya magasgas. But anyways, ayun lang naman. Yan ang mga ganap ngayong araw na ito. Araw ng Tuesday. Kaya. Okay, November 28. Pero ang sweet kaya, di ba? Pag nakaangkas sa motor. Talaga? Di ba? Oo. Di ba? Sweet pag nakaangkas sa motor. Oo. Bakit? Hindi kita pinapaangkas sa mga... Galit ka, di ba? Pag umaangkas ako. Baka maging sweet ka din doon Sweet kahit angkas? Sino ba nagsabi na sweet pag naangkas sa motor? Ako ba ngayon? Ako ba? Ayun na naman siya. Words, diba? Oo nga, iba na yung topic Pero ikaw, di ba, ayaw mo ko pinag-aangkas? Kasi baka maging sweet ka kasi kasabi mo lang sweet. Ganon. Dati hindi naman yun na sinasabi mo. Wala akong sinasabi.
Hindi, ayaw mo lang, di ba? Kasi, Delikado nga. hindi delikado kasi. Delikado. Delikado, tigilan mo nga ako. Delikado. Kung delikado, ba't mo ako pinapaangka sa'yo? Ma-accident. Delikado Pag pala. ako na nag-drive, hindi delikado. Hindi delikado. Oo. So, pag ibang tao, delikado. Magaling kasi ako talaga mag-drive. Okay. Sige, sabi mo eh. Napakagaling ko nga mag-drive. Push natin na. yan. Oo. Oo, wala naman talagang aamin. Okay, sige. O siya, eto na ngayong araw na ito, mag-ano na tayo, magkwentuhan na tayo. At nga pala, bago natin na basahin ang ating story ngayon sa Sincerely Cara, paalala muna sa lahat na dapat tayong mag-alaga ng ating mga katawan. So dapat mag-MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10 tayo. Hindi lang puro jowa mo inaalagaan mo kasi ang MX3 capsule Ay nagtataglay ng alpha mangosteen, beta mangosteen at gamma mangosteen. Ito po yung mga sangkap na tumutulong at hindi masama sa ating pangangatawan at kalusugan at kaya plus kasi meron siyang dagdag benefits ng CoQ10 at alam ko yung CoQ10 na yan. L-carnitine. Ang buong pangalan ng CoQ10 ay coenzyme Q10. Yan ay kailangan ng katawan natin pag tumatanda na. Yes. Para sa mas malakas na heart muscle fiber. Kasi yung puso natin karang pure muscle yan eh. Diba? Para lumakas yan, kailangan mo ng coenzyme Q10. Tapos yung L-carnitine naman, uri ng protina yan. Diba? Ang protina na yan ay tumutulong naman for a better metabolismic activity ng ating katawan. Yes. Pagtunaw. Tama. Diba? So for Lalo ka na, hindi mo inukuya pagkain mo. Lunok ka hindi na naman. Sobra ka naman sa akin. Pigilan mo ako, pulbos ka, nilunok mo ngayon eh. Grabe ah. So for inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Okay ah. Okay ah. Yan. Hello po sa lahat ng mga magjojowa ngayon na sweet. Kahit tanghaling tapat, sweet. Pero alam mo, diba? sabi nila, year of breakup daw ang 2023. Ang 2023. Oo, ang dami naghiwalay may before the hahabol year. pa ba sa December? Ang dami naghiwalay ngayon. Ano, Diba? Ang dami naghiwalay ngayon 2023. pero wala naman din umaamin na naghiwalay. Celebrity sila. Tanong natin sa Baklitas. Kasi alam ko wala namang umaamin, di ba? Pero di ba, sa'yo nang galing yung idea na wala namang usok kung walang apoy eh. Tama. Diba? Kailangan naman pag-machine yan. Correct. Pero siguro, para lang hindi maging toxic yung buhay ng iba kaya hindi umaamin. Kasi nga naman, mag-uusap-usap, mas-stress sila. Pero hindi natin control yung mga buhay nila. Eh, kung gusto nila maging magjawa nung parang nagmahalan sila. Sila yun eh. Nung gusto nila maghiwalay na, kung naghiwalay man silang totoo, sila yun eh. Oo, pero alam mo nakakalungkot sa mga breakup. Kapag halimbawa sobrang tagal nyo na in relationship tapos naghiwalay kayo, hindi na kayo magkakilala at all. Kahit friends, hindi na rin. Yung natapon lahat ng taon. Totoo naman eh, di ba? You are now just someone who knows all my secret. Yeah, and just a stranger. But I don't talk to anymore. Oo, parang pinagsaluhan nyo lang yung halimbawa 10 taon, pinagsaluhan nyo lang yung 10 taon and then after that, kahit makasalubong mo siya, lahat ng mga pinagdaanan yung memories, yung tawanan, iyakan, yung mga kuntsabahan nyo together, diba? Yung mga tinravel nyo together, yung mga inakyat nyo ng bundok together, kung ano man. Diba? Yung dumaan kayo sa struggle, sa hirap, wala na lahat yun, nabubura lahat. Diba? It will, just be a memory na a memory, ano ba to? Inuubo ako. It will just be a timestamp in your life. Yes, di ba? So, ayun, ganun talaga ang buhay. Tapos magsisearch ka na naman ng panibagong makakasama mo sa buhay mo, no? Yung iba nga, hindi yun ang mahirap. Tumitigil na. Oo. Ay, yung iba. Madami dyan. Kalahati nga na nasabot na may edad ngayon. Yan ang ginawa sa buhay. Yung iba, pag napagod na ng gusto, parang tama na, pagod na ako. Yung iba naman. Na lang nila ang carjack, doon na lang sila kinilig. Ay, taray. Oo. Yung iba hindi na nag-aasawa dahil sa sobrang pain. Yung iba naman, nag-aasawa naman agad. Kami ganun. Diba? Yung agad-agad. Papakasal na ako, pagod na ako. Okay na to. Ganon. So, dalawang kahihinatnan mo. It's either tumigil ka or mag-asawa ka agad. Diba? Naku, madaming ganyan. Yan, naging get by lang tapos nakatuluyan na. Pero minsan naman din nagiging successful yung mga actually, saglit nyo lang nakilala. Kasi minsan na-judge yun eh. Bakit 3 months lang kayo nagkakilala, kayo na? Bakit? Siguro ano pakialam mo? Yung reason ng iba, sa kanya ko nahanap yung kumbaga, ito nga, 10 years pero hindi naman nag-prosper. Pero ganyan din sa umpisa ng 10 years. Charot lang. Sige. Ay nga pala, bago ako umalis dito sa programa mo, Cara. Ako yung magpapaabot lang na aking pakikiramay sa family ni Mami Zenny Quadra. Sino namatay? Si Shami.
That's Mami Si Zenny. Mami Zenny mismo? Yeah, she passed. Hala. I just learned from my mom. Hala, si Mami Zenny Quadra ay isang carjack fan. Yes, lagi ko siya nababati na. Yes, at lagi nagme-message siya. Nakikita ko sa mga comment section, nagpe-PM. Naku, life is really short. Ito yung inatake daw po siya sa puso. No? Naku, condolence po to the family. May sakit pala siya for a while now. Yun ang pagkakaalam ko lang. I don't know the full detail. Pero Mami Zenny Quadra, and to the family, to your family po, to the grieving family, pakikiramay po sa inyo. Oo. Pakikiramay po. Alam mo, life is really short, no? 1 minute you're talking to someone, the next thing you know, they're no longer in this world. So tawag nito, always have the intention to be kind to one another. Aww. Maging kind tayo. Kasi you'll never know kung anong iniwan mong alaala pag nawala ka, at kung anong iniwan sa yung alaala ng mga tao. Tama. So as much as possible, wag tayo magpasama din ng loob ng ibang tao. Oo, di ba? Di ba? Ako, I have a long list of people that I want to thank. For example, bukas kunin ako ng alien, mawala ako. Lagi mo na lang sinasabi I have a long list of people I want to say thank you to. Sino? Marami, basta. But I also have a short list of people na hindi invited sa coffee party ko. Ako may ano ka ba? Coffee party. Coffee party? Siyempre party yun. Coffee party? Magkakape sila dun mag-juice sila sa lamay ko. Coffee party yun. Kaya sungka party. Okay. Sige. Brewed Sungka coffee party. Granules. Para social tayo. Aww. Ayan. Sa family po namin Zenny Quadra, malungkot nga si mother ngayon kasi kakausap niya lagi. Oo. Ito siya si mami. Patingin nga na itsura ni Mami Zenny. Ay, oo nga. I think nanood din yata siya ng concert ng Carjack. Oo, nanood siya. Oh, so sad. Condolence po to the family. Ayan, masakit yan sa pamilya syempre, di ba? Tsaka sa mga kasama niya na Carjack fans din na, di ba minsan makakahanap ka ng mga kaibigan sa mga supporters? Ay, yung iba nga nakahanap ng jojowain Kaibigan pa kaya talaga naman. Okay Yun na naman. O yun lang. So anyways, yan, be kind to one another. Okay? Napaka-importante niyan. Sabi nga ng t-shirt ko be kind. At sabi pa ng isa pang jacket ko be happy. Diba? Kasi totoo naman, be kind and be happy. Kasi kapag hindi ka masaya sa buhay mo, mas iiksi ang buhay mo. Ganon yun kapag lagi kang stress, lagi kang galit, lagi kang may sama ng loob. Naku, sino kaya laging galit lately? Ay, hindi ako galit. Ay, hindi ko lang alam pag nag-backread ako talaga. Hindi ako galit. Mag-iba yung nangangatwiran sa galit. Ay, ako naman diba? lang. Anong sabi nila kapag wala? Sige na, magpunta ka na doon. Bye-bye, may meeting na. Bye-bye. Ako lang masabi ko pa dito. O siya. Simulan na po natin ang ating story ngayon. Of course, ito lang sa Sincerely, Kara. Kapag nasa isang relasyon tayo, kadalasan nagkakaroon ng mga fun moments. Yun bang para kayong magkabarkada, magkaibigan, na may mga kalokohan din kayong ginagawa? Kaso nga lang, paano kung yung kalokohan ginagawa nyo ay mag-lead sa breakup nyong dalawa? Paano nyo nga ba i-handle ang isang open relationship? Ito ang story Lance, 25 years old from Quezon City, at may girlfriend for 5 years. At sila ay nasa isang open relationship. Ibig sabihin, si girl pwedeng mag-entertain ng suitors at si boy pwede rin makapag-date sa iba. But in the end, sa isa't isa silang dalawa uuwi. Pero pwede silang lumandi. At ginagawa na nga nilang dalawa. Nakikipag-meet at nag-entertain ng iba si girl at ganun din naman si boy.
At sabi niya kung minsan nagsiselos na raw ang girlfriend niya kahit kalokohan lang. Kasi baka daw may something na may kasamang puso na dapat init lang ng katawan. Hanggang dumating yung time na gumawa ng account si Lance at nakilala niya doon si William, isang lalaki din. Until may nangyari sa kanilang dalawa at tuloy-tuloy ang pagkikita nila. Kaso nga lang, sa point na ito ay hindi niya sinasabi sa girlfriend niya na meron siyang lalaking nakakadate at nakakasama. At ang mas malupit, mahal naman daw niya ang girlfriend niya na si Jane, pero mas masaya siya kay William. Ano nga ba ang gagawin niya? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Dear DJ Kara, ako po si Lance, 25 years old. Taga Quezon City po ako and currently nagtatrabaho sa office. May girlfriend po ako ngayon at 5 years old na po kami na nasa open relationship. Mahirap pag open relationship kasi hindi mo maiiwasan na masaktan, magselos at maguluhan. Pero dahil pumasok ako sa ganitong setup, go with the flow na lang. Nakakailang meet up at entertain na rin ako sa babae. Minsan, dinadala ko pa nga po sa apartment namin kapag nasa work po yung jowa ko. Ganun din naman yung ginagawa niya at minsan pa nga, nagkukwentuhan pa po kami sa mga naging experience namin. Minsan, nagsiselos siya kasi parang akala niya may attachment na nangyayari pero for fun lang naman talaga. Minsan, ganun din naman ako sa kanya. Nagtatanong ako kung hanggang doon na lang ba talaga. DJ Kara, dumating sa point na parang nagsawa na ako na makipag-fun at entertain sa mga babae. Kaya sinubukan ko na maiba naman. Nag-try po ako mag-install ng dating app at marami po ang nag-chat sa akin nung time na yun. Sinubukan ko po na makipag-meet up for experience lang. Sakto, may trabaho yung jowa ko at pinapunta ko po siya sa apartment namin. At syempre, may nangyari po sa aming dalawa. DJ Kara, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko eh. Pero ang alam ko, nag-enjoy ako. Yung lalaki na nakapan ko, tawagin na lang natin siguro sa pangalang William. Hindi lang po isang beses na may nangyari sa amin, kundi maraming beses po. Usually, DJ Kara, after kong makipag-fun, yun na yun. Siguro, nakikipag-usap lang matagal. Matagal na yun 2 days. Pero kay William po, umabot po ng ilang weeks na tuloy-tuloy. Nakukonsensya po ako sa girlfriend ko, DJ Kara, kasi hindi ko po sinabi sa kanya na may ka-fan akong lalaki at nag-uusap pa rin po kami. Hindi ko rin po nasabi kay William na may girlfriend na po ako. Ayaw kong sabihin sa kanya kasi baka umiwas po siya eh. Naging malapit na rin kasi ako sa kanya. Naguguluhan po ako ngayon kasi mas masaya akong kasama si William kaysa kay Hana. Hindi dahil sa fun lang, DJ Kara, kundi totoong masaya talaga ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, DJ Kara. Mahal ko po ang girlfriend ko, pero mas masaya po ako kay William. Nako, hirap naman na open relationship. Well, i-clear muna natin na para sa mga hindi po nakakaalam kung ano nga ba ang ibig sabihin ng open relationship. Ito yun. An open relationship means having more than one romantic or sexual partner at a time. So it's an arrangement sa both parties. Pag nagkasundo kayo na magkarelasyon tayo pero pwede ako makapag-date ng iba, pwede rin may mangyari sa amin at ganun ka din. So ibig sabihin parehas nilang may
consent. Kumbaga tinatawag to na non-exclusive. Kasi kadalasan syempre ang relasyon exclusive lang yan for each other. Yung iba, meron naman talaga na nangyayari yun, na pumapayag sila. Pero sometimes, ano nga ba ang risk sa mga ganyan? Syempre, ang mga risk sa ganyan is pwede kayo maghiwalay, lalo na pagka nagkaroon ng selusan or mas nakita kang better. Pero dahil pinayagan mo siya, hindi lang siyang sisisihin mo, ikaw din. Kasi pinayagan mo eh. So ano nga ba ang masasabi niyo sa story ni Lance na parang nai-in-love na kay William at hindi niya masabi sa girlfriend niyang si Jane? Kasi the usual nasasabi niya pero ngayon hindi niya nasasabi. So ibig sabihin pag hindi mo nasabi yung bagay na yun, may something. Diba? O ito, strange agreement. I-close niyo ang relasyon kung ayaw niya ng complications. O, straightforward from Ate Peters Meng. Yan, very complicated nga naman ang ganitong klaseng setup at depende yun sa inyo kung paano nyo siya itatawid. O ito pa, palagay ko mahal mo lang ang GF mo bilang kaibigan lang talaga. Sabihin mo na lang ang totoo sa girlfriend mo kasi niloloko mo lang siya. Sundin mo na lang ang tinitibok ng puso mo at kawawa ang girlfriend mo. Sabi to ni Ate Marites. Ito pa, in an open relationship, there is no such permanent and basis of ending up together at the end. Just be honest to your partner that you are not happy anymore. Let go of your girlfriend. Respect and love should be considered. Ay, Pak, very good. Very well said, sabi ni Ate Erlene. Napakahalaga niyan. Respect for each other in a relationship is very important. Open relationships are always complicated relationships. Kaya kapag walang commitment, ekis agad. Iba pa rin kapag may love, respect, and trust ang isang relasyon. Mas merong peace of mind. Sabi naman to ni Rocky Alex, para daw sa peace of mind, mas maganda na wag na lang tayong pumunta sa isang open relationship. Ika nga, diba? O eto pa. Sabi dito, ang hirap naman yan, sabi mo nga kanina na hindi nahihirapan. Baka nga mahal mo siya, pero hindi ka masaya. Mag-usap muna kayo kung ano ba talaga ang gusto nyo. Mahal mo siya pero hindi ka masaya? So set her free. Sabi naman to ni Jane. Basa pa tayo ng ibang comments ito sa ating Facebook fan page. Live sa DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Ayan. Sabi dito, hi, gandang Kara. Mahirap po talaga pag nasa isang relasyon na hindi ka naman pala sigurado sa kanya dahil meron ka pang options, sabi ni Jeremiah. Oh, sakit nun. Meron ka pang option dahil hindi ka kontento. Naku, hirap talaga. And very complicated. Well. Ito naman ang masasabi ko dyan. Alam nyo, totoo yun na mahirap po talagang pumasok sa isang open relationship. Kahit sinabi na may consent kayo ng bawat isa na pwede kang lumandi, pwede rin akong lumandi. Diba? Pero as time goes by, pwede nyong harapin dyan yung selos. Kasi minsan, fun lang, tsoktsakan chenis lang, pero may mga pagkakataon na nag-start sa tsuktsakan, pero alam niyo yun, may nararamdaman na yung puso. At kapag may naramdaman yung puso, paano mo ipapaliwanag yun sa girlfriend mo? Diba? So, ang dapat sisihin dyan, both parties, kasi pareho nyong ginusto na mapunta sa isang relasyon na hindi exclusive sa bawat isa. But ako, in my personal opinion, love should be exclusive to each other. Diba? Para sa'yo lang at para sa akin ka lang. Yung fun na yan, gawin mo pag single ka. Hindi yung may karelasyon ka na. But anyways, it happens in real life, in the real world. At kapaano pag nag-fail ang isang open relationship? Kasi may nakilala na, kagaya ni Lance. May nakilala na siya at hindi niya masabi-sabi sa girlfriend niya na fun lang to. Kasi alam niya sa sarili niya na hindi na to fun na i-in love na ako.
at mas masaya na ako. Yon ang nakakatakot. At siguro kaya niya rin hindi masabi kasi lalaki hindi babae. So, meron pang isang isang part of him na hindi niya masabi yung buong pagkatao niya. Syempre sasabihin ng girlfriend niya, oh, so lalaki pala talaga gusto mo na tuklasan mo? Hindi niya siguro maamin yon. Kasi all the while, ang alam niya, lalaking-lalaki ang jowa niya. So paano nga naman ipagtatapat ni Lance na wait lang, lalaki na pala yung gusto ko? Diba? Yun ang mahirap. At alam nyo, sa isang relasyon, mapa-open relationship man yan o mapa-hindi, napaka-importante po ng respect. Napaka-importante niyan. Hindi lang tayo nabubuhay sa mahal mo ako, mahal kita, tapos na. Hindi lang laging ganun eh. Hindi lang laging sa love. Kailangan merong respect. At kailangan din masaya ka. Kasi paano mo masasabing okay ka sa relasyon na meron ka kung hindi ka naman pala masaya? Kung hindi ka masaya sa isang relasyon, alamin mo kung bakit. Bakit kaya? Baka may iba nagpapasaya sa'yo. Baka kailangan nung maging honest sa partner mo kung anong problema nyo. Kailangan din dyan ng honesty. Balibalik ta rin man ang lahat. Naniniwala po ako sa kasabihan na hurt me with the truth but never comfort me with a lie. Sincerely,